And then we'll try to tap front. Tap front, tap front. Let's do right first. 4, 3, 2, tap, and front. There you go. Woo! Woo! You feel it, Justin? Bounce, bounce. Tap, tap, tap. Hey, hey. Yeah. Ready? We'll do side tap. Side tap. 4, 3, 2, side tap. So 1, 2. There you go. Okay. Pwede pa rin kaya. Pwede. Pwede, yeah. Okay. Yeah. Ang ganda na. Let's try the front tap again. 4, 3, 2, front tap. 4, 3, 2. I feel so tall, Justin. Oo nga. Parang 7 foot na ako ngayon. Side. Bounce. And back. And There you go. You can bounce. Mag-bounce, magbabounce ka. Yeah, you can bounce. Bounce. Yeah. Bounce. 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 Woo! Yes. Woo! Yes. Okay. Parang ano. Okay, so march. You can march. March ulit. March, march. March. Let's try that. Ano tayo? All right, let's try this. And up. Parang boxing. Yeah. Bounce. Back bounce. Uy, parang nag-jump rope pero naka-high heel. So, do it like this. Try. Oh, ha? Wow. Mas maganda to There. sa hula hoop. Parang Yeah. nag-river dance na eh. There you go. Yeah. Ah, dito pala parang cheerleader Yep. lang. Cheerleader. Single. Hey. Single. Hey. Double. Double. There you go. Double. Single. Single. Double. Half. Woo! Okay, magkakapagod yan, for sure. Ayan. Woo! Woo! Mahusay na. Mas matangkad ako sa'yo ngayon. Paano mo mag-stop? Sabi ko lang, ang husay ni Justin dun sa part na single. Single. Ah, Single. Kaya. nagsalita. Kaya magda-double. Hindi ko alam. Grabe. Sabi niya kailan daw magiging double. Alright, bati tayo mga kapatid. Good morning, mga kapatid! February 2, mayad nga temprano sa wikang kuyunon. Lumulundag na naman ang saya ngayong umaga dahil bukod sa Biyernes na may maaga tayong pampahappy at pampadagdag energy na fun exercise. Working out is fun, ika nga po, lalo na para na rin naman sa atin ito. At itong na-discover po nating workout, extra good vibes ang hatid, di ba, Mao? Correct ka dyan. Sinabi mo pa, Mama Dims, ang tangkad ng katabi ko, no? Ano, Maui? Wala naman Wala naman sa... Parang nasa PBA lang ako eh, di ba, Mami? Lalo na kung wala akong sapatos, hanggang bewang na lang ako. Yan ang motivation. Motivation. Di ba? Yan. Perfect Motivation. Mga mommy, Motivation. daddy, ate, kuya, at kahit na sino pang nagde-day one tulad ko para sa kanilang offline balik alindog. Is that right, Justin? Bounce lang ng bounce, Mami! Uy, teka lang. Nakakawala pa ng calories. Yes. Okay. Hindi, pero at sa Parang bawat galaw, di ba, gamit ang mga tumatalon-talon na boots na ito, maliliit na steps, pero big Hingal Big siya ano? eh. Big improvement. Big burn. Yeah. Big burn, Mami Chiki. Diba? Alim na alim nga si Mami Chiki eh. Yeah. Oo, direct pag masyadong close-up kasi namamawis na. Ganun po ang effect. Ilan na tayo, Mar? Parang 3 minutes pa lang yun. Talagang, di ba, Beth? Yeah. Yan. Ay, nako, basta talaga. Pag-usapang fitness, ito present. Present. Puro na. Nakakatuwa ito. At para ibahagi pa sa atin ang iba pang mga benefits na tinatawag na Fit Boots. Yung pala tawag dito? Fit Boots. Fit Boots, oh Yeah. yes! Let's go, kasama natin. Yeah. Na mapapalundag talaga kayo sa sexy. Napaka-sexy ng ating leader ng Fit Boots. Ikaw ba ang founder ng Fit Boots dito sa Pilipinas? Sa Philippines, yes. Yes! Yes. Rebecca Bueno in the house! Woo! Woo! Buenos dias. Oh, yeah. Good morning, kapatid. Sige, tell us more about Fit Boots at paano mo ba na-discover ito? Oh, na-discover to pre-pandemic.
Okay. Medyo Sa bago. LA. Oo, medyo Yeah. bago-bago lang. Medyo, yeah, pero matagal na siya. Yung Kangoo, this fitness Oo. is in the 90s. Okay. Nag-originate siya sa Paris. And then, nagkaroon sa LA. Oo. Paris. Yep. So, nag-start sa LA is like 3 years ago. That's when I started. Kasi nag-pandemic, di ba, closed down lahat. No gyms and all. And with this, you can take it anywhere. Ay, tama. Yeah. So, nag-workout ako sa gym, not sa gym, sa garage. Or sa labas lang ng bahay. And yeah. It's very beneficial. Siguro si Bex. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin. Kasi from here, at least sa view namin, mukha siyang roller skates. Mga Yeah. roller skates. Roller skates, roller Pero at the blades. same time, It has spring. ano ba yung pagkakaiba niya? Paano ba siya nag-work, Rebecca? Okay, so yung boots na to, if you can see, meron siyang spring sa gitna. Kaya ang mangyayari niyan, yung spring is, that's why you're bouncing. So ang pinaka-good niya is, when you're bouncing, merong low impact siya sa joint. Ayun. Ito promise mga mami, hindi ko nararamdaman sa akin. Di ba? No pain, May. Alam natin yan ang concern natin mga bata. And I'm curious, meron po ba itong weight limit sa pwedeng gumamit? Oh, good question, yeah. Actually, yung boots, meron siyang 200 pounds and then 350 pounds. Okay. So it's for, yeah. Okay. Yeah. And so it's good. Pwede siya up to 350 pounds. Ang Yeah. feeling, Justin, di ba? Parang kung ano yung effort mo pagka nagja-jump rope ka, halimbawa, na walang naka-rubber shoes lang. Iba yung dito, parang doble yung burn. Yes, Parang yes. Pero Tsaka you're enjoying. Oo, pero mas Gusto ko yung ganyan, yung suportado. Pati ako napapabawas ka. Go, Maui, di ba? Oh, Maui! Yeah. Suot mo pag New Year eh. New Year, dapat. Magwa-wide leg pants ka lang. Hindi na diba? Hindi napansin niya. Kaya Ano bakit agad? ganun sa ba't parang nagbabounce siya? Nakawa. Miss Rebecca, gusto ko malaman, for how long do you need to do it every day? Okay na ba yung 15 minutes? 30 minutes ba dapat? Well, yung class is usually 1 hour. Oh, 1 hour? Yeah. Okay. So for 1 hour, sobrang daming calories na mababurn mo. Kasi for the ordinary, di ba, this, if you're using the fit boots, 25 more percent of burn calories. Wow. Miss Rebecca, speaking of calories, tanong ko lang, meron ba kayong parang weight journey na parang tipong you've lost an amount of weight doing this Yes. workout? Yep, yep. Can you share that with us? Yeah, when was it? Like 2 years ago, siguro ang weight ko was 165. And then I've been doing this exercise, rebounding like 3 to 4 times a week. So now I'm down to 138. Wow. Hindi nagsasawa, no? Hindi Yeah, hindi it's so fun, yes. Oh. It's really fun kasi it's a group fitness with music. Ay, and tama. yeah. Tapos Pwede may kaya to sa music. mga bar? Pero talagang makoncerno yun. Mag-ano kayo, di ba? It's a legit question. Tama na, tama na. Just question. Kanina, kausap ko nga si Justin, sabi ko parang ang ganda nung fit boots for para makorek yung form mo sa paglalakad. Yes. So gusto ko lang din malaman, nabanggit nyo kanina, ang ganda ng support niya sa knees. Pwede rin ba yan sa mga taong recovering sa injury? Yes. Or yung mga taong may problema sa tuhod? Yes, pwede siya. It's good for rehabilitation as well. Oh, really? Yes. Parang core stabilization. Yes, yes, yes. Parang magkaka-six-pack ka dito. Tapos sa Nakapandesal na ako. Gusto ko yan i-try. Yeah, look at me Diba? there. Ayan, merong mga Yeah. nag-jump rope. You can do it like this. Nag-jump rope, jump rope. Kaya na, kaya na. Yes. Parang gusto ko yung kami yung kinakabahan. Sabi ko sa'yo, kung wala ako ibang lakad ko di. Ginawa mo na yan. Memoryado ko rin kasi Oo, yung sarili ko. naman. Pero si Miss Rebecca tried to help me kanina. Oo. So, ma'am, saan ba natin ito pwedeng matry? If you have classes? Yeah, we have classes San Juan, pull out, studio. Usually sa weekend, like Saturday or Sunday in the morning. Siyempre, nandun na yung mga shoes na pwede, yung Yes, mga boots yes. na pwede It's gonna be nilang provided, gamitin. yes. Pwede ba ito for both men and women? Meron ka rin estudyante ng mga boys. Yes, yes, you do. Oo. So, iba naman yung sa kanila, mas matalon. Yung Yeah. mga girls, pwede mo i-dance. Yes, Agad Let's tayo. go, mami! Yeah, So, kahit ano, basta gumalaw ka lang, Yes. kumilos ka lang, di ba? Yeah, yeah. Because itong Fit Boots has dance, has power, and then kickboxing as well. Yes. So this is not just for Zumba, something, yeah. It has more to it. Ma'am, I'm super sold. Ibitahin ang lahat ng ating mga kapatid. Saan natin tayo pwedeng mahanap? Okay, we have classes on the weekend, Saturday and Sunday, sa Full Out Studio in San Juan.
If you guys can follow our page para you know the schedule. Our page is Fit and Fierce, Bounce PH, Facebook and Instagram. Hanapin mo ninyo sila sa social media muli. Maraming salamat, Ma'am Rebecca. Thank you very much. Thank you po. O mga kapatid, huwag nang magpahuli, lumundag na rin sa happiness. Simulan na natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Yes naman, Jess. At first Friday of the month. Nice! Kaya naman po, ito na lahat ng gusto nating gawin. Basta mabuti at nakaka-happy, go yan. Ako po, si Dimples Romana. Yes, Dedma na muna sa mga worries. Basta be extra inspired at motivated lang palagi. Keep going lang mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Bounce with happiness, lalo na ngayong Biyernes. Kumain na masarap na agahan at samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mabalita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, isang malundag na umaga to start our Friday, pero I'm sure marami pa tayong ibang fit na balita at kwento ngayong umaga. Di ba, Justin? Ito, workout baka mo. Bumisita na sa bagong negosyo ni aktor na si Gerald Anderson. Ang kanyang The Third Floor, inakyat ni Jess sa kitang-kita. Good. Ito. Pero ito, palaging pagod, bumibigat na timbang at nangihinang kalamnan. Nako, yan at iba pang mga sintomas ng tinatawag na Hashimoto's disease. Ano ba ang sakit na ito? Didetalye ni Doc Dex sa sabi ni Doc. Hashimoto's, malaman niya. Para naman sa mga panayang add to cart, pwede bang tanggihan ng seller na ma-refund ang depektidong produktong nabili online? Yan at iba pang issue, lilinawin namin dito para kay Maui. Sa Legal ba to? Ay, grabe naman yun. Kay Dimples din, kay Hindi Dimples ako din. nasama. Joke lang yan, Maui. Kami talaga ni Maui. They can relate kasi sila na. Okay, malayo man daw sa nakasanayan, may malaking tulong pa rin naman ang mga epekto po ng homeschooling. Para sa ating mga anak, ibabahagi natin yan sa Working Mom. At extended pa rin po ang ating pangangapit bahay sa ating resident happy radio anchor and DJ Chacha. Sisilipin pa natin ang ilan pang bahagi po ng kanyang tahanan sa may bahay. At magbabalik naman para mas pasayahin pa ang ating umaga, viral Kisame Singer Rodessa! Wow! 2024 and she is back live pamaya po. Narito ang ilang balitang dapat abangan sa Frontline sa umaga mamaya. Ilang political analysts naniniwalang may malaking lamat na ang alyansa ng mga Duterte at Marcos. Palengke check naman tayo, presyo ng baboy sumipa sa ilang pamilihan. Balita naman sa probinsya, maraming barangay sa Davao Region lubog pa rin sa baha. At sa showbiz, bagong medical K-drama na Dr. Slump featuring Park Shin-hye at Park Hyung-sik pinupusuan online. Eto, na-miss ko kahapon eh. Bida na ang mga Bouncing with Happiness month po natin mga kapatid. Sali na sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Ayan, ilabas lamang po at tumutok lang dito sa Good Morning Kapatid. Galingan ang pagsiselfie while watching at saka naman po i-private message yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin may bonggang pa-selfie magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumokha, tara at selfie na. Yan, o talon-talon sa picture ha. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Isang malaking dagok sa kalusugan kapag nagkakaroon tayo ng problema sa thyroid. Apektado kasi nito ang ating resistensya. Ito po ang sabi ni Doc. May mga sakit na pangkaraniwan pero kakaunti ang nakakaalam. May kinalaman po dyan ang tanong ni Jose Badua. Ang sabi niya, anong magandang gamot sa Hashimoto? Ano ang bawal? Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Hashimoto's disease o Hashimoto thyroiditis ay isang autoimmune disorder na nagdudulot ng hypothyroidism. Apektado po rito ang ating mga thyroid gland na matatagpuan sa bandang area ng ating Adam's apple. 10 beses po na mas malaki ang tsansa na maranasan ito ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Karaniwan po itong nagsisimula sa edad 30 hanggang 50 at maaaring lumala habang tumatanda. Mataas ang kaso nito sa mga bansang sagana sa iodized salt at iodine-rich foods na isang peculiar na pangyayari. Maaari din po itong dulot ng iodine deficiency. Ilan sa mga sintomas nito ang panunuyo ng balat, pagkarupok ng kuko at paglalagas ng mga buhok. Nakararanas din ang mga mayroon nito ng pananakit ng muscle at joints, constipation at pamamaga ng thyroid. Kapansin-pansin po ang mabilis sa pagkapagod at mababang energy levels lalo na kapag nauwi na ito sa hypothyroidism. Nakatutulong po ang regular na ehersisyo, pag-iwas sa bisyo, kompletong tulog at pag-iwas sa stress para mapalakas ang immune system at maiwasan ang mga sakit. Thyroid hormone replacement therapy po ang pangunahing luna sa sakit na ito. Ito ay dahil inaatake ng ating immune system ang thyroid cells. Mainam din pong umiwas sa processed foods at pagkaing mayayaman po sa goitrogens katulad na lamang po ng cabbage at soy products. Sa halip, kumonsumo po ng mga pagkaing mayroong balancing iodine at mayaman po sa selenium, sa zinc, sa iron, sa vitamin D, sa magnesium at iba pa. Mayroon ding mga gamot na makatutulong para masiguradong may sapat na hormones ang ating mga katawan. Para po sa impormasyong mapagkakatiwalaan tungkol sa anumang karamdaman, i-ask Doc Dex na lamang po yan sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you, Doc! At eto naman po sa pagpapatuloy naman ng aking exclusive house tour sa tahanan ni DJ Chacha. Concentrate naman tayo sa kanyang koleksyon ng mga bag. Sobrang astigin. At ang kanya pong opisina na ala radio booth, sisilipin din natin dito sa My Bahay. Itinuturing ni DJ Chacha na simple pero rock ang kanyang 2-story dream house. Come to my office. Uy, gusto ko tong ganito na parang cathedral. Diba ganito yan? Uso daw yan. Sabi, kasi gusto sana namin ng high ceiling na yung nakikita. Pero dahil maliit yung space, yan na lang yung sinuggest. It's beautiful. Para kasi hindi, the sunlight. Yes, tsaka yun din yung sinabi ko sa designer before. Gusto ko mailaw sa bahay kahit patay ang ilaw. Isa pa sa highlight sa may bahay ni DJ Chacha ang mala radio booth na opisina nito. How nice your office. It really looks like a radio booth. Alam mo, office namin itong mag-asawa, pero sabi niya, Parang mas office yun mo. na nga. Nagsimula ang radio career ni DJ Chacha noong 2019. Nagsimula siya bilang student DJ sa isa sa mga kilalang FM radio station sa bansa. Usually, di ba, after mag-graduate, yung iba nagpapahinga pa. Pero ako, a month after, nagkaroon ako ng job offer sa ABS. Greenab ko agad siya. So, DJ agad, radio host agad, and up to now, yun ang trabaho ko. What is your most favorite time of your career? Ito, si Yahoo Awards, 2014. Dahil? Ito yung kasagsagan ng Moa Chup Chup. And this was the, wala pang, may Google na, pero di pa masyadong sikat si Google at that time. Masikat si Yahoo. First and last Yahoo Awards to. It's a super big awards night. Kaya di ko to makakalimutan. Kasi nga, first and last, di na naulit. Tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes ay napapakinggan natin si DJ Chacha sa 92.3 True FM kasama si Manong Ted Filon. What does it feel like for you na ngayon katandem mo si Manong Ted? Pillar to, Oh diba? my gosh! Up to now, it's so surreal na parang napapanood mo lang kasi nung bata ka, tapos ngayon katrabaho mo na. At first, hindi ko alam kung paano ko magre-react nung una kami nagka-work. Kasi before naman, saglit lang 30 minutes to 45 minutes lang kami nagkikita sa show. Hindi pa ako nag-news noon. Ngayon iba, mas pressure ng konti kasi kailangan mo mag-aral every single day bago pumasok. Dahil parang may recitation ako every day. Nagbasa ka siya? Yes. Nabasa mo ba? Naiintindihan mo? May pa-quiz! Totoo! Ted. Every day. And I'm so thankful for that kasi natututo ako. Oo. Sabi nila pag di ka na daw kinakabahan sa trabaho na meron ka, Totoo yun. mas dun ka dapat kabahan. Speaking of kaba, mas kabahan kayo sa susunod na ipapasilip ni DJ Chacha.
Grabe ang kakabog ng collection ng branded bags niya. Eto na yung mga bags! Ay, nakakaloka. Na-open na natin siya. Wow! Oh my God! Bags and helmets and all that. Oh my God! To Napansin moment, ko sir. lang, ang dami mong black na bags, pero hindi ka ba, kasi ako, ganito ako bumili ng bag. May Pag black wala na ako, may white na ako, may blue na ako. Sa'yo, kadalasan puro black, so you don't go by color, you go No. by design. By design and yung longevity ng bag. Okay. Yung mas alam kong tatagal, magagamit ng 2 anak kong babae. Which bag is parang the very first one that Ay, started ang this ganda. collection? Ang ganda. Eto. Ay, patent! Eto. Kasi ito, noong nakita ko siya, na-in-love ako. Tapos sabi ko, gusto ko ng bag na yun. Tinanong ko yung presyo, Givenchy. nawindang ako. Ay, syempre. Nilay-away ko po ito. Oh, tama naman. Hindi tayo para magbayad diretso ng cash. Nilay-away ko siya. Malayo na nga ang narating ni DJ Chacha mula sa pagiging student DJ. Ngayon, isa na siya sa mga hinahangaang radio personality sa bansa. Gusto kong tanungin, mas kay Zarina Marie kaysa kay DJ Chacha. Kasi Talagang binuo mo ha. SSS number na lang ang kulang dyan. Hindi, pero sa akin kasi kay DJ Chacha, ano na lang yung kulang pa kay Zarina when you pray at night? Sa gabi, hindi na bagay yung hinihingi ko. Ang hinihingi ko actually is more of for our parents, na good health na lang, and for my kids, na lagi silang healthy. And pagdating ng time na malalaki na sila, alam nila kung paano gumawa ng tamang desisyon. Bukod sa nagpapasalamat kami that you let us in. Thank you guys sa pagdalaw. I just wanna say na ang sarap panoorin na magkaroon ng mukha yung inspirasyon na naririnig namin sa radyo. Thank you! Deserve, DJ Chacha. Zarina Guevara. Yes, karamdam mo na buhos din yung biyaya. Kasi grabe yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sa magulang niya, sa mga anak niya. Napakasipag. Oo, at saka gusto ko lang i-highlight na nung nagpunta ako doon, kitang-kita mo yung DJ Chacha at yung respeto niya sa asawa niya, kay Mike. Ang gandang panoorin kasi ang tandem nila parang sa amin ni Boyet. Parang si Mike mas nasa bahay siya, mas natututukan niya yung mga anak nila. Di ba si Boyet ganun? Tapos parang ang gaang-gaang nila. Nakakausap ko sila, ang gaang-gaang nila. Tapos kawawa si Lexi. Umiiyak yung baby ko. Kasi sumama sa'yo. Nung umalis ako, tapos sabi ni Chacha, pinost na yun na parang sabi niya, where are you going? Kasi umiiyak yung bata lalabas sa kalye. To my house. This is your house. No, where's your house? At Tita Dimple's house. Ma-attach agad yung bata. Mag-attach siya. Pero thank you, DJ Chacha, for sharing your house with us. Alam ko, pag sa may bahay, medyo hirap kaming kumuha ng guest kasi very personal yon. Yung mga questions ko pa man din, very personal. din. Para mas makilala ng mga kapatid natin. Parang nag-enjoy naman siya, na dinalaw mo siya. Pero alam ko kung saan sila nag-enjoy yung mga mami nanonood. Sa mga bag. Grabe yung Diba? Ano ba yung linay-away niya? Anong bag ba yun? Ba't mahal ba yun? Gucci at, Yung parang sabi niya, yung parang kulay brown. Givenchy yun. Grabe. Ako kasi pag di ko na po-pronounce, hindi ko binibili. Pero di ba happiness niya? Yun yung talagang... Yung Chanel ang madami siya. Givenchy. Ba't kasi di pa nila nilagyan ng J? Pero yan, totoo naman, nakaka-impress yung bahay, pero mas nakaka-impress yung kwento ni DJ Chacha. Ayan. At ito naman sa ating pagbabalik, magkakatabing bahay sa Pasay, tinupok ng sunog. Daan-daang residente na wala ng kuryente dahil sa natumbang mga poste. At low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility patuloy na magdadala ng ulan sa Mindanao. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Narito na mga maaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga residente sa Barangay 183 sa Pasay napalikas kagabi dahil sa sunog. Lalaking 5 taon nang pinaghahanap ng mga pulis, dumulog sa wanted sa radyo. Giit niya, sinet up lang siya.
Vice President Sara Duterte itinanggi ang paratang ni Arturo Las Cañas na ang VP ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Sara, may hamon pa. Presyo ng karneng baboy, may taas presyo na naman. At bagong Korean medical drama na Dr. Slump, bentang-benta sa mga netizen at Pinoy fans. Nabulabog ang mga residente matapos magkasunog sa Barangay 183 sa Pasay City. Mangiyak-ngiyak ang iba sa kanila na walang naisalbang gamit. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Malaking apoy ang tumambad sa mga residente matapos masunog ang ilang bahay sa Barangay 183 Pasay City kagabi. Halos kasing taas na ng mga bahay sa paligid ang laki ng apoy. Ang ilang residente nabulabog dahil tulog na raw sila nang makarinig na may sumisigaw na sunog. Tumaya agad ako at saka ginising ko din yung mga kasamaan ko at saka yun, nilabas agad namin yung mga gamit namin. Maliban sa suot na damit at tsinelas, susi ng motor na lang ang naisalba ni Jose nang matupok ang kanilang bahay. Wala man lang po. Ito lang. Babalik pa sana ako kasi kunin ko yung lisensya ko. Di na ako pinayagan ng anak ko. 6 na pamilya ang naapektuhan mula sa 4 hanggang 5 bahay na nasunog. Nahirapan daw ang mga bombero na apulahin ng apoy dahil sa supply ng tubig. Challenge din pagdating sa water supply. Ang nearest fire hydrant pa po natin, malapit na doon sa may barangay area ng ating community. So medyo remote ito, masisikip din yung lugar at yung affectation ng damage lumalawak na kaya ito ay naitaas sa second alarm. Nagpahirap din sa kanila ang ilang sasakyan dahil naka-double park ang mga ito, kaya masikip ang kanilang dinaanan. Payo ng BFP sa mga residente tuwing may sunog. Pag na-alert na yung community na may sunog, siguro magkusa na lang yung tao na igilid yung kanilang mga sasakyan. Sa ngayon, inaalam pa ang halaga ng mga natupok na ari-arian, maging ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nagsumbong sa wanted sa radyo ang isang lalaking matagal ng wanted ng mga pulis. Paliwanag niya, tinaniman kasi siya ng mga pulis ng ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Isang lalaking ilang taon nang pinaghahanap ng mga otoridad ang lumantad sa programa ni Senator Raffy Tulfo sa Radyo 5. Kinilala siya bilang si Leody Matre, 35 anyos. 5 taon na siyang nagtatago dahil sa kasong paglabag sa RA 9516 o illegal na paggamit ng explosive devices. Sumuko si Matre at dumulog kay Tulfo para isumbong ginawa umano sa kanya ng mga pulis sa Pola Oriental, Mindoro. Ayon kay Matre, tinaniman ng granada ng mga pulis ang bahay ng biyenan niya noong 2019. Nasa trabaho raw siya bilang construction worker sa Batangas, kaya wala siya ng puntahan ng mga pulis. Pinalabas daw po yung aking asawa, yung kinakasama ko po. Ngayon po, nung kinuha ng pulis, di kinuha na nila yung bahay ng magulang niya. Ngayon po, yun daw po, may nakuha daw pong granada. 2020 nang ilabas ng korte sa Pola Oriental, Mindoro ang warrant of arrest kay Matre para sa naturang kaso. Pero nagtago na si Matre at hindi na nakita sa Oriental, Mindoro para mapagsustento sa kapanganganak lang na misis. Dumulog siya sa wanted sa radyo para linisin ang pangalan niya. Pero sabi ng Socorro Police, imbis na nagtago, sana isinagot na lang ni Matre ang mga akusasyon laban sa kanya. Pumunta siya sa police station natin, sagutin niya ng mabuti. Kasi yung paraan kasi ng pagtago niya, yung tumakbo siya at nagtago siya, lumalabas kasi ang pagtanggap doon, indirectly. Pumunta siya sa akin at sisiguraduhin kong lahat ng gagawin natin sa pag-asikaso ng kaso niya ay nasa tama. Hindi natin siya pababayaan. Siniguro rin ng hepe ng Socorro Police na muling pag-aaralan ang kaso ni Matre para malaman kung may kamalian nga sa hanay ng mga pulis. Matapos ang programa, pinusasan na si Matre at binasahan ng karapatan ng Mandaluyong Police. Pansamantala muna siyang mananatili sa custodial facility sa Mandaluyong habang pinoproseso ang pagbabalik sa kanya sa Oriental, Mindoro. Doon, inaasahang haharapin ni Matre ang kaso. Maharap din sa kaulang parusa ang mga pulis sakaling mapatuloy nagtanim sila ng granada sa bahay ng biyenan ni Matre. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado ang isang lalaki na ginawang drug den ang sariling bahay sa Taguig. Ang suspect labas-masok na raw sa kulungan dahil sa droga. Nagbabalik si Dave Abuel.
Meron kami search warrant laban sa'yo base sa illegal na paggamit ng droga. Sa bisa ng search warrant, ginalugad ng mga pulis ang bahay na ito sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig City kagabi. Yan ay matapos sila makatanggap ng sumbong na ginagawa umunong drug den ang bahay na ito ni Joey Tabada, 44 anyos. Maya-maya, nakita na ng mga pulis ang pitaka sa ilalim ng gamit ni Tabada. Pagbukas, tumambad ang hinihinalang shabu na aabot sa 40,000 pesos ang halaga. Agad na pinusasa ng mga pulis si Tabada. Ayon sa pulis, hindi ito ang unang beses na nasangkot sa paggamit ng droga si Tabada. Ito yung pangatlong pangungulungan or unang case niya is nung 2016 also is drugs din at nung 2021 kinasuhan din siya ng... Ayon sa mga pulis, ilang linggo rin nilang minanmanan itong nasabing drug den. Nang makakuha ng sapat na ebidensya, agad nila itong iprinisinta sa korte saka nakakuha ng search warrant. Sa mga surveillance video at mga larawan na nakalap ng pulis, kita ang ilang mga parokyano ng umano'y drug den habang bumabatak ng droga. Sisigil na pala ito ng halagang 20 to 50 pesos ang paggamit sa loob ng kanyang kada tao. Hindi na itinanggi ni Tabada ang paratang. Oktubre noong nakaraang taon daw nang simulan niyang patakbuhin ang drug den. Kanino nang gagaling yung ginagamit ninyo? Minsan dala nila, minsan nagpapakuha lang sila. Bukod sa dala nila, nagbebenta ka ba? Hindi po sir, magamit lang po talaga ako. Nasa kustodiyan na ngayon ng Fort Bonifacio Police Station si Tabada. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Tabada. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Navotas naman, arestado sa buy-bust operation ng isang tulak ng droga. Ang suspect gumagamit pa raw ng menor de edad para magsilbing runner. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa pulsa kuhang ito ang pagdating ng isang ginang at kasama niyang binatilyo sa tapat ng isang convenience store sa barangay NBBS, Navotas kahapon. Pagbaba ng tricycle, sinalubong sila ng dalawang lalaking naghihintay sa bangketa. Ilang segundo silang nag-usap-usap hanggang sa may inabot ang binatilyo sa lalaki. Maya-maya, biglang sinunggapan ng mga lalaki ang dalawa. Ang nakunang eksena, buy-bust operation pala. Hindi na nakaporma ang 41 anyos na ginang pati ang binatilyong kasabwat niya. Nakuha sa kanila ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Na-recover din ang marked money na ginamit ng mga pulis na nagpanggap na buyer ng droga. Ayon sa Navotas PNP, galing pa sa Laguna ang babaeng suspect. Ang minor de edad naman na kasama niya, ginagamit niya lang na runner sa pagtutulak. Itong babae, siya po yung nagsusupply ng shabu rito sa Navotas at Malabon. At ang ginagamit nila na kasangkapan, itong minor de edad na lalaki na kasama niya. Siya po yung taga-dala ng yung illegal na droga. Dati na rin daw nakulong ang babaeng suspect, pero ang suspect, todo tanggi sa paratang. Abogado ko na lang po ang magsasalita sa korte. Pero yung minor po, kinakasangkapan niyo po ba? Hindi po. Ano yung partisipasyon niya? Nag-aalaga po ng apo ko yun. Mahaharap ang ginang sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakatakda namang i-turn over sa DSWD ang menor de edad. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Wala ngayong supply ng kuryente ang daang-daang bahay sa Valenzuela mula pa kagabi. Nagtumbahan kasi ang poste sa may arkong bato matapos sumabit sa kable ang isang truck. Nagbabalik si Ian Suyo. Mag-aalas 11 na kagabi nang maglabasan sa kalsada ang mga residente ng barangay Arkong Bato sa Valenzuela City. Sa gitna kasi ng pagpapahinga, bigla silang nawalan ng kuryente. Ang mga kalye nabalot ng dilim dahil walang kahit ni isang ilaw. Ang salarin, ang 14-wheeler truck na ito na humambalang sa gitna ng kalsada. Sumabit sa truck ang mga kable ng kuryente, kaya nahatak at natumba ang dalawang poste ng Meralco sa kahabaan ng MH Del Pilar Street. Ang resulta, halos 300 bahay ang apektado ng brownout. Si Aling Esther tuloy, napilitang gumamit ng kandila. Bigla na lang may malakas na tumno, sumabog. Lumabas po kami, nakita po namin na nagkakagulo na po marami ng tao. Nakatumba na po yung poste. Siyempre po, may mga trabaho yung mga tao. Tulad ng anak ko, may trabaho. Pupuyat, wala yung wifi. Ang mga anak naman ni Heidi, pinatulog muna niya sa ibang bahay. Apektado rin daw ang negosyo niya. Yung mga baboy ko yung
mga paninda kong barbecue, katulad niyan, walang kuryente. Eh yung ref, di ba? Masisira yung mga paninda ko. Ito na raw ang ikatlong beses na may sumabit na truck at nakahatak ng mga kable sa lugar mula noong Disyembre. Mabilis naman rumesponde ang mga tauhan ng Meralco na magdamag inayos ang tumumbang mga poste at lumaylay na kable. Kinailangan ding isara ang kalsada dahil hindi agad naalis ang humambalang na truck. Dinala naman ang driver ng truck sa Valenzuela Police Station para imbestigahan. Sinubukan pa siyang kausapin ng News 5 pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Patuloy naman ang pag-aayos sa mga poste at kable. Target daw maibalik ang kuryente mamayang tanghali. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Kabig naman tayo sa usaping bilihin. Sumipa na kasi ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Pero kung nagmahal ang baboy, bumaba naman ang presyo ng itlog. Live mula sa Commonwealth Market, nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Justine, ano na ba ang presyohan ngayon dyan? Jess, may good news at bad news tayo para sa ating mga kapatid ngayong umaga. Ang presyo kasi ng itlog ay bagsak presyo pero ang baboy ay may kamahalan. Dito sa Commonwealth Market, nasa 285 hanggang 290 ang kilo ng karneng baboy. Para sa mga mamimili, normal pa ang presyong ito. Pero para sa mga nagtitinda, palugi ang kanilang benta. Ayon sa kanilang supplier, mahal daw ang presyo ng baboy ngayon dahil kaunti ang supply. Isa sa mga nakikitang dahilan niyan ay ang patuloy na pagkalat ng African swine flu. Marami raw na mga mambababoy ang nanghihinayang ng mag-alaga ng baboy dahil sa takot na mamatay lang ito sa ASF. Kaya kung naghahanap ang ating mga kapatid ng alternatibong pagkukuhanan ng protina sa pagkain, maiging samantalahin na nila ang mababang presyo ng itlog. Dito sa Commonwealth Market, pinakamura ang 5 piso kada piraso ng itlog. Marami raw kasing supply ngayon, lalo na tagsisibalikan na sa pag-aalaga ng manok ang mga farmers. Just kung mamimili ang tatanungin, tumaas man o bumaba ang presyo ng itlog o ng karneng baboy, ay wala naman daw silang magagawa kundi mag-adjust ng kanilang budget. Hindi raw kasi pwedeng mawala ito sa kanilang hapagkainan, lalo na't ito yung madaling iluto at hindi madaling masira na pwede ipambaon ng kanilang mga pamilya. Jess? Maraming salamat, Justine Punsalang. Halos piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. 70 hanggang 95 centavos ang patong sa kada kilo ng LPG. Ibig sabihin, pumapalo ng hanggang 10 piso ang dagdag singil sa kada 11 kilogram na tangke. Naunang sinabi ng Regasco na pababa ang presyo ng LPG noong Enero. Yun nga lang, kumambyo ang contract price sa huling araw ng buwan. Kaya imbis na may rollback sana, tumaas pa ang presyo nito. Sa ibang balita, mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang akusasyon ni Arturo Las Cañas na siya ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Binanatan din niya ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa akusasyong ibinato sa kanya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Ang paratang sa bise, siya raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang noong alkalde pa siya ng Davao City. Iniugnay rin si Inday Sara sa Davao Death Squad at sa mga patayan sa lungsod. Pero giit ng bise, bakit ngayon lang siya idinamay ni Las Cañas? Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Wala naman daw problema kay VP Sara na imbestigahan siya, pero hindi raw siya papayag na ang International Criminal Court o ICC ang gumawa nito, hamon pa ng pangalawang Pangulo. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings.
Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang ng mga kaso si Las Cañas sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente si Duterte. Ayon naman kay Senator Go, gawa-gawa at pawang mga kasinungalingan ng mga bintang ni Las Cañas. Kahit kailan daw, walang iniutos na anumang iligal si dating Pangulong Duterte at hindi naman daw gagawa si Go ng iligal. Wala pa namang bagong tugon si Duterte. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara sa madugong drug war. Para sa akin nakaka-worry yung ganito na merong secretary na involved sa mga sa mga tokhang, sa mga EJK at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Ayon naman kay Solicitor General Maynardo Guevara, maaaring isyuhan ng arrest warrant ang sinuman kahit pa may posisyon sa gobyerno kung makita ng korte na may sapat na ebidensya. Pero ibang usapan na raw ang tungkol sa kakayahan ng ICC na ipatupad ang arrest warrant. Kailangan daw kasi ng ICC ng tulong ng bansa para maihain ang warrant. Kung hindi raw tutulong ang Pilipinas, mahihirapan ang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ni dating Senador at Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan ang mga taga-suporta nila ni dating Vice President Leni Robredo. Nag-viral kasi ang online post ng ilang kakamping na may katagang tama nga kami. Shinare din ito ni Kiko sabay paalala na hindi raw kailangan insultuhin o awayin ang supporters ng kasalukuyang administrasyon. Hindi raw kasi nakakatulong ang ganitong mga pamumuna sa kanilang tunay na ipinaglalaban. Nag-viral kasi ang post sa gitna ng bangayan ng dalawang kampo ng Uniteam ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Dalawa ang patay sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Yung bata! Yung bata! Yung bata! Dali-daling dinala sa ospital ng batang niya na lapnos ang buong katawan. Ang batang yan, isa sa mga biktima ng nasunog na pagawaan ng paputok sa Barangay Bigaas sa Cabuyao, Laguna. Pasado alas 3 ng hapon, sumiklab ang sunog. Ayon sa mga residente, nakarinig muna sila ng sunod-sunod na malakas na pagsabog. Parang time bomb Kala ko lumindol Tatlo sabog, ang lakas. Mabilis na kumalat ang apoy sa paggawaan ng paputok. Mabilis namang rumisponde ang mga bombero at naapulang sunog alas 4:30 ng hapon. Sa datos ng Cabuyao LGU, 2 ang nasawi habang 6 ang sugatan. Kabilang dyan ang batang nalapnos ang buong katawan. Kritikal ang lagay niya matapos magtamo ng 3rd-degree burn. Base sa investigasyon, gumagawa ng kwitis ang mga trabahador nang biglang may sumabog. Ayon sa mayor ng Cabuyao, legal naman ang nasunog na paggawaan ng paputok. Meron naman sila mga permits, kaya lang kailangan pa rin natin na i-validate bukas. Kasi tabi-tabi po yung mga gawaan dito. Matagal na panahon na po yan na industriya dito sa Cabuyao. Yan po ay livelihood ng mga taga rito. Iniimbestigan pa ang sanhi ng pagsabog at kung may kapabayaan ng may-ari ng paggawaan. Nangako ang lokal na pamahalaan na sasagutin ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinupusuan naman po ng netizens ang bagong medical Korean drama starring Korean superstars Park Shin-hye and Park Hyun-sik na Dr. Slump. Ilang araw lang matapos ma-upload sa Netflix, isa na agad ang Dr. Slump sa mga most-watched series sa streaming platform. Bukod dyan, nag-rate din ito sa Korea. Bukod naman sa kanyang bagong serye, naghahanda na si Hyun-sik para sa nalalapit niyang pagbisita sa Pilipinas. Para yan sa M-Quest event na Secret Time. Fan meet yan ng Korean star sa Smart Araneta Coliseum sa February 17. Available na po ang mga tickets online.
Usap-usapang nagkakamabutihan na daw po ang model na si Gigi Hadid at aktor na si Bradley Cooper. Nakuhanan ng dalawa sa London na magka-holding hands habang naglalakad. October pa last year nang umugong ang mga usap-usapang mag-on na sina Gigi at Bradley na may 21-year age gap. Sa source ng People magazine, sinabing matagal na ngang nasa ligawan stage ang dalawa. 2007 nang ma-divorce si Bradley sa una niyang misis na si Jennifer Esposito. 2021 naman na maghiwalay sina Gigi at Zayn Malik na ama ng kanyang anak na si Kai. Dire-diretso lamang po ang happiness ngayong Biyernes, kaya naman buhos na ang mga selfie ng ating mga kapatid sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ayan! Wow, may pa-fitness! Oh, isa pa. Nakaboots! Ito si Marty, Ayan. Oh, parang may yun. Yung PBA picture natin. Nice one. Kakakuha. Hello po sa inyo. I love it. Uy, mga daddy. Mga daddy nanonood, I love it. Stretching din siya Oo nga, ano? Yan. Di ba mga daddies kayo, mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagpadala ng inyong mga selfies. Ilagay nyo na rin po kung saan kayong lugar naroon para sa chance na manalo ng 5,000. Ay, patay tayo dyan. Abala tayo. Ikaw yung mag-aabon, okay? Ikaw yung mag-aabon, no? Si Maui kasi gusto taas. Oy! 500 pesos. Mahal po yung tuition na anak ko sa Australia. 500 pesos lang po para sa Kumukha Ko Selfie Contest. Talaga! Happy Friday! Manalo ka po 10 beses. Mami, mababawasan pa yung sweldo ko. Buti ko sabihin, 500,000 pesos. Ay! Bale, worth 5 million naman yung mga pinapadala nyo sa akin. Yeah, yung mga ngiti. Thank you, Mami, for the gift. Keep them coming. Ito sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang pros and cons ng homeschooling para sa ating mga anak. At sa Legal Ba To, alamin ang batas na magtatakda sa pag-refund at replacement na binibili ng mga online shoppers. At mamaya, silipin ang fitness business ni Gerald Anderson. Ang kanyang gym na The Third Floor, akyatin ni Jess sa Kitang-Kita. Huwag na huwag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Ito, para sa mga mahilig mag-online shopping. Ayan. Sakto sa break. Ayan. Sakto sa break. Dial Queen. Direct na ba yan? Hindi tayo para ano. Ang batas na Internet Transaction Act. I-check out natin kasama si Atty. Buko sa Legal Ba To. Ay, finally, dumating na yung in-order natin na Bluetooth speaker. Ayan, no? So, subukan natin. Ito, on. Hala, ayaw mag-connect. Kailangan mapalitan to. Sorry, we cannot replace the item but we can only refund your payment. Attorney, bumili ako ng Bluetooth speaker. Refund lang ang pwede. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 26 ng Republic Act 11967 o yung Internet Transactions Act of 2023, ang lahat ng online sellers ay kailangang magtakda ng pamamaraan kung saan ang kanilang mga buyer ay maaaring magbalik ng depektibong produkto o mag-refund ng bayad. Sa ilalim ng Section 28 ng nasabing batas, kasama sa mananagot at magbabayad ang e-commerce platform o online marketplace na ginamit ng seller. Ito yung platform sa internet na ginagamit ng mga nagbebenta. Ayon sa Section 29 ng Republic Act 11967, ang mapapatunayan na lumalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan na pagbayad ng multa mula 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Attorney, yung mga nag-online seller na hindi nagpo-post ng price ng item palaging PM sent, legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 22 ng bagong batas na Internet Transactions Act of 2023, ang lahat ng online sellers ay kailangang ilagay ang presyo
ang description, ang brand, ang current condition ng kanilang produktong ibinebenta, pati pangalan, address at contact details ng online seller. Pag hindi sila sumunod, yan po ay paglabag sa nasabing batas. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. So, Maui, Mama Dimps. Ikaw talaga, Jess. May experience ba kayo, halimbawa, sa pag mag-return ng items? Kung hindi yun yung expected ninyo na item or may sira, may damage, may difficulty ba? Actually, in fairness naman, merong mga stores and sellers online that really have a good policy when it comes to that. As in, pag hindi mo type, kahit pa sa fit man yan, kumbaga walang damage, hindi mo lang siya type talaga. Nung nakita mo, they allow that. Medyo mahaba nga lang. Yeah, but these are bigger, stores kasi. Ewan ko na lang po dun sa mga mas smaller na mga businesses. Yeah. Kaya ikaw, Mama Dims, what's your experience? Ayoko na lang mag-talk. Dili na lang ako mag-talk. Hindi ako siguro dahil wala kasi din akong oras lumabas para bumili. Kaya talagang, yun na lang yung justification. May dahilan, Pero na-enjoy ko kasi talaga na shopping on my, kunwari yung habang nagkakape ka, na-enjoy ko yun. Pero tama kayo kanina, guilty kasi ako dati na kahit wala yung price. In fact, parang come on yun sa akin. Yung itatanong ko, ano ba effect nun? Sa akin, bilang consumer, ay siguro ang tawag dito, maganda yung presyo niya. Or pwede rin na kapag rare to, mas mahal to. May ganun effect sa akin. Naiintriga ka. Pero kasi ang downside dun, kasi parang feeling ko, anong reason? Bakit ayaw mo i-post? Tsaka hindi daw legal, di ba? Yun na, hindi nga siya legal. So anong reason ba't ayaw nila i-post publicly? Could it be kaya na because iba-iba yung presyong binibigay nila sa iba't ibang tao? Parang Depende. bulungan style, no? Di ba sa bulungan ganon? Or parang depende sa profile picture mo. Kung sino yung mas laki yung binulong, yun ang bidding. Parang ganon. So depende rin, I think, sa setup ng shop. Tama. Kasi may mga shops nagbebenta sila bidding. Yes, may Diba? ganun. Siguro kung ganon, legal yun. Kung ganon ang setup ng inyong establishmento, di ba? Pero kung ako talaga yung consumer, pag walang presyo, lampas. Justin, ikaw, nagbabasa ka ng mga comments. Sabi nila maganda rin nabasahin yung mga sinasabi ng ibang tao. Yung mga reviews. Review. Pero minsan planted din yung Ay, ganun ba? Talaga ba? May ganun pala. Kaya i-check mo yung profile. Yes. Okay. So wait, pati ba yung reviews na yung number of stars kung ilan yung nag-reviews? Yung iba ba doon? Pwede din? Pwede rin. Kasi for example, Hindi nila free product minsan. For example, sabihin natin, ako yung may-ari ng kumpanya, di ba? So yung mga empleyado ko, sasabihin ko, sige, bumili kayo ng product na to at mag 5-star kayo. Pwede rin, di ba? So may mga ganun din. So kailangan talaga mag-check na maigi lahat ng comments. Para hindi ka malugi. Or maganda kung may nakabili ng kaibigan mo doon, better. Kasi referral. Someone reliable. Or maganda, mag-save na lang ng pera, wag na mag-shopping. Sabi ni Maui David. Talaga ba? Parang walang naniwala. Joke lang po, kaka-check out ko lang kaninang umaga. Joke lang. Pero ito yung investment, yung paglalabas ng pera na siguradong wala kang lugi. Ang mag-workout. So dahil weekend na, ihataw na ang pag-workout. At kung workout lang din, subukan ng gym ng aktor na si Gerald Anderson. Ang kanyang negosyong The Third Floor, i-flex natin sa Kitang-Kita. Isang buwan matapos ang simula ng 2024, natutupad pa ba ang fitness goals? Anak ko, kung aminadong medyo fail, hindi pa huli ang lahat. Samahan niyo ako dito sa isang bagong gym sa Mandaluyong, ang The Third Floor. Boss, inquire lang. Magkano rate dito sa gym? Ay, sir! Ako pong bahala sa inyo. Sakto, meron kaming 1-year promo ngayon. 1 year, 20,000 lang. Plus, may 1 month free pa. Parang familiar. Hindi, kamukha ko lang. Kamukha mo lang. Hindi ka ba si Gerald? Kamukha ko lang. Kamukha mo lang. Sir, ganito. Ito-tour ko kayo. Okay, let's go! Let's go! Mula sa pagiging isa sa pinakahinahangaang leading man sa bansa, todo flex si Gerald Anderson ngayon sa pinakabago niyang karakter, ang pagiging negosyante. At para sa role na ito, lalayo pa ba siya sa hilig niya sa fitness? Gerald, siguro umpisahan muna natin sa pangalan. Medyo interesting. The third floor. Bakit was it a random number? It's the third floor kasi sa bahay ko, sa third floor ng house ko, doon ako nag-workout for almost my whole career. The gym was like the vocal point ng house, na bonding area namin. So that's why marami na bakit the third floor, ganyan. And yung logo namin is like
hagdan. But it's like stairs to, you have to climb the stairs to success. 2019, binuksan ni Gerald ang unang branch ng kanyang gym sa Quezon City. Pero imbes na magkaroon ng gains, nadiskarel ang negosyo sa pagtama ng pandemya. Tinayo namin yung first branch, sakto, like 3 months later, pandemic na. So talagang sakit nun. It wasn't something na gusto kong bitawan or mag-give up because yun nga, first business ko. And you have that sense of, parang baby mo siya di ba? Kaya naman ang tanggalin ng restrictions sa Kamaynilaan, muli na ring bumalik ang gym goers sa the 3rd floor. Nabuhay muli ang negosyo, kumbaga sa pagbubuhat para na silang nasa bulking phase o yung pagdadagdag ng timbang. Kaya naman nagawa nilang magbukas ng ikalawang branch sa Mandaluyong nito lamang October 2023. Alright, so bro, this is the chest area. Dito yung mga chest machines natin and then leg raises. So usually... In fact, ang dami yung chest machines To be fair sa inyo. Enough naman. Yeah. So, kompleto. First floor pa lang. This first floor, doon yung mga dumbbells, free weights. We have konting machines din. We have the squat area. And yeah, so I'll show you here. Yeah. Okay. At dahil community building ang goals ni Gerald sa the 3rd floor, may inilaan siyang area sa ikalawang palapag para sa fitness classes, gaya ng Zumba, spinning at HIIT o High Intensity Interval Training. Meron din silang 2 court na pwedeng rentahan para sa basketball at volleyball. Okay, so asan tayo ngayon? Alright, brother. Yes, sir. Nandito tayo sa 2nd floor. This is the cardio area. And we have a class going on. That's the class area. Today is Pink Wednesday. Lahat ng staff naka-pink. And any girls or ladies na darating dito na naka-pink are free. Dito sa 2nd floor, Gerald, banggit mo nga kanina, may sense of community ka na gustong i-develop. Dito sa 2nd floor, mas mararamdaman mo yung community na binabanggit ni Gerald. Yes, sir. Kasi makikita mo yung courts, makikita mo din lahat na nag-workout. Yeah, may view pa tayo ng mga naglalaro. So alam mo yun, habang nag-rest ka after your set, chill ka lang dito, watch them play, and then go back. Ilang buwan pa lang, pero daan-daan na ang gym members ng bagong branch ng the 3rd floor. Patunay na may bunga ang pagtsatsaga ni Gerald. So ano yung isa sa mga mahalagang lesson na natutunan mo coming up with this business? Walang madali sa buhay. Walang madali sa buhay, bro. Kasi business, and mas na-appreciate ko yung work ko as an actor, kasi as a celebrity, kasi hindi madali magtayo na sarili ng negosyo. Hindi talaga. But just like anything in life, if you give enough passion and you stay with it, that mag-hard work, tiyaga, magic can happen. Ang pagnenegosyo, para lang daw workout. Pwedeng magpahinga in between sets, pero siguraduhin tuloy lang sa pagbuhat. Gerald, nakitang-kita. Kitang-kita. Pero ito, nakapunta na ako sa 3rd floor. Sa the 3rd floor. Magandang equipment. Pero ito yung masasabi ko, ang ganda ng banyo. Ang ganda ng banyo. Wait, crucial yan. Aircon pa nga yung banyo eh. Crucial yan sa mga nag-workout na maganda dapat yung shower and yung banyo. Wala Pati yung ladies locker room, maganda kasi nakapunta na rin. Yes, na-check ko rin yan actually. Maraming salamat, Gerald. Maraming sa salamat. pagpapatuloy sa amin. Okay, at ito naman po, at sa working mom, paano mo nga ba malalaman kung pinakamainam ang homeschooling para sa anak mo? Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Isang malaking desisyon po sa mga magulang ang piliin ang homeschooling para sa kanilang mga anak. Malayo kasi ito sa nakasanayan na natin. Pero alam niyo ba na marami rin itong benefits sa pagpapalaki ng ating mga anak? Yan po ang pag-uusapan natin sa Working Mom. Edukasyon ang susi sa tagumpay. Kaya naman tayong mga mommies, todo sakripisyo para makapag-aral ang mga anak natin. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Si Mommy Grace, homemaker at working mom na, homeschooler pa. Pinagsasabay-sabay niya ang pagtuturo sa 3 niyang kids.
What we do talaga is yung sinasabi na the world is our classroom. So yung homeschooling, it gives us opportunity to explore, tapos matutunan namin yung iba't ibang mga bagay, pero outside of the four corners of the classroom. So, hindi naniniwala si Mommy Grace sa mga nagsasabing walang social skills ang mga batang homeschooled. So yung homeschool provider, sila yung kapartner ng mga parents na nag-homeschool. Ibig sabihin, yung provider din, yung nagpo-provide ng mga curriculum, mga books, ng mga learning materials. And then they also do mga activities din na pupunta yung mga homeschoolers doon sa physical school talaga. Tapos doon gagawin yung mga activities. Desidido na raw noon pa man sina Mommy Grace at ang kanyang asawa na maging hands-on sa pag-aaral ng mga bata. Influence din yun ng ninong at ninang namin. So we've seen kasi kung paano talaga yung growth ng mga bata, ng mga anak nila. Tapos in terms of academics, ganun din. Sobrang galing din ng mga anak nila. So hindi pa kami nagkakaanak, nag-decide na talaga kami na mag-homeschool. Tulad sa traditional school, may mga paghahanda at schedule din na sinusunod si Mommy Grace. Start yung homeschool namin at 10 a.m. Tapos it ends at 12 noon. So yun yung first half ng homeschool namin. And then in the afternoon naman, 4 o'clock to 6 o'clock. So yun. Tapos the rest of the day ay ano na nila yun, free time na nila. Nakita na raw ni Mommy Grace ang ilang pros and cons ng homeschooling mula sa kanyang experience. Para sa aming mga parents ay mas nakikilala namin ng mabuti yung mga anak namin. So, hindi lang kami basta on the academics, pero mas nabibuild namin yung relationship namin sa mga anak namin. Yung disadvantage naman is that kailangan nating mag-prepare ng mga lessons. And yun talaga yung pinakamahirap sa pag-homeschool Kasi lalo na pagka you're homeschooling multiple kids, patience ko talaga bilang magulang. Tapos bilang teacher din ng mga anak ko ay talagang nauubos din. The struggles are real in homeschooling. Pero what I'm grateful about doon sa pag-homeschool namin is really, yun nga, nakikita namin yung character ng mga anak namin, yung puso ng mga anak namin. Sobrang busy man daw ni Mommy Grace sa pagiging asawa, nanay at teacher ng kanyang 3 anak, tinitiyak niyang meron pa rin siyang me time. Importante din kasi that a homeschooling mom, working mom, tapos wife ka din at the same time. So, kailangan talaga na naalagaan mo din talaga yung sarili mo. It's because ikaw yung primary care at carer at teacher ng mga anak mo. May mga payo naman si Mommy Grace sa mga working moms na nag-iisip i-homeschool ang kanilang mga chikiting. I would really suggest or advise na you look for a community. Kasi it's very important na meron kang community. Kasi nga, mahirap din talaga mag-homeschool kung ikaw lang mag-isa. Pero kung meron kang community, you share your lives together, you share your struggles with each other. Kung mahilig kayo sa halo-halo, yes, present! Ito, sigurado magugustuhan nyo rin ang Korean counterpart nito. Alam nyo na yan, di ba? Anong tawag? Bingsu! At para patikim ang iconic dessert from South Korea, kasama natin ngayon ang owner ng Mr. Bingsu, si Ivy Miranda. Good morning, Ivy! Mr. Bingsu! Mr. Bingsu, ano ba muna ang pinagkaiba ng bingsu sa halo-halo? Actually, sir, yung Mr. Bingsu, shaved ice siya, milk-based. So, parang ang snow, yung ice niya is parang snow, nagme-melt sa bibig. Kasi hindi mo kaya i-shake ng ano, yes, todo. Parang melts in your mouth talaga. Yes. Diba? Iba sa halo-halo. Yes. Parang iba yung experience. Bingsu is halo-halo in Korea. Galing po kasi ang machine natin sa Korea. Ivy, ano yung mga flavors na available sa inyo? Mango Graham. Yun yung special. Yes, please. Yes, hi! Kuha na ba tayo? Mango Graham. Excited na si Mami. And chocolate para sa mga bata. That's me. Para sa mga bata. Okay. Ito na ginagawa ni Ate. And then, meron din kaming strawberry, citron, medyo maasim siya. Okay. And then, caramel. Caramel. Then, meron din kaming pat bingsu. Yun yung may red beans. Yan na. Oh, ito yun, ito. Yes po, galing din siya. Galing din siya sa Korea. Okay. Ang
hirap naman mamili kung alin. Ito yung akin, sorry na lang. Ay, wow! Ayun na yun. Akala ko display lang yan. Ayun yung Pero anong pinakamaganda Joke sa lang, inyo? Mango Graham, sir. Iba din mga Pinoy talaga yun, no? Mango Display? talaga. Oo, ay, meron dalawang sizes, ano? Yes. So, kung gusto mo nga, bumalik ka ng 3 small. Iba-ibang Pero ang flavor. big natin is for sharing na. For sharing. Oo, ayan, malaki. pwede pala tayo Depende siguro sa takaw yan. Sa Kasi appetite kung mo rin, oo, baka parang isahan pwede lang na yan. isahan. Miss Ivy, kwentuhan mo naman kami, paano ka nagsimula dito sa Mr. Bingsu? Actually, hindi po ako yung owner, Okay. pero part po ako ng business. Ang founder po natin is Sir Mario Villasan. Natuklasan niya ang bingsu sa Canada pa. So, yes. Korea, Canada, tapos Manila. Yes. oo. Kaya nagtataka siya bakit wala sa Pilipinas. So, nag-research siya bakit hindi tayo magtayo dito sa Pilipinas. So, bumili siya agad ng 5 machine noong February 2023. And then, nag-open na agad kami noong April. Okay, sorry, may kami natatawa ako kasi yung kot-kot queen namin. Talagang Nauna na doon eh. Oo. takam na ako kasi nung Ito po yung toppings Sa natin. Pinilan. Oo. Ayan, For sharing. Patutunayan natin na for sharing. So, for sharing, pero hindi ako nag-share. Oo nga, nag-aantay ako so magkano ba ang price point ng ating mga bingsu? Actually, ang pinakamahal namin is 170. Good for tuna siya. Good for tuna siya. Yes, ang pinakamura namin is 90. Oy, pwede na. Saka may coolers pa sila, oh. Yes, Hindi lang yung para mga sa nakasanayan mga nating bingsu. bata. Para sa mga bata. Ano mga flavors ng meron ng coolers? Fruits like blueberry and mango, melon, tiger's blood, Lychee. lychee. Perfect. Tiger's blood, ano yun? Hindi niya napigilan eh. Hindi niya napigilan yung tiger's Ano blood. siya, parang blueberry din. Blueberry, okay. Napansin ko sobrang pino yung yellow niya. Yes, parang siyang snow. Parang snow. So ganito pala pag snow. Hindi siya nakakangilo. Nakatatlo na kami, kayo. Ayun nga, inaantay ko na. Antay namin yung mango Pero eto, saan ba nila kayo mahanap para sa mga kapatid natin na syempre maghahanap ng refreshment or para sa papalapit na summer? Meron kami sa Nueva Ecija. Doon yung Uy. first branch namin sa SM Cabanatuan. Pero meron na din kami dito sa SM North. Wow. Yes. Mula sabihin ko lang napaka-rich. Itong cream, yung caramel. Okay. Bayuan na ako ng Okay na, kutsara. asa na ba? Asa na ba? Masaya po yung favorite ko, Ivy. Nadala kami dun sa napaka-rich eh. Wow, ang dami. Nakakamayaman. Nakaka-rich. Nakaka-rich, napakayaman. Alright, maraming salamat sa inyo. Ivy ng Mr. Bingsu. Again, sa mga kapatid natin. Hanapin nyo sila sa Nueva Ecija at isa sa North EDSA. Okay. Ito naman, sa aming pagbabalik, pakinggan ng live ang newest single ng singer sa likod ng hit single na Kisame. Nakikijam ulit sa atin si Fast Rising OPM balladeer na si Rodessa live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, kapatid! Paano kung may sasabihin ako sa'yo? Ako sa'yo. Paano kung sinabi kong ikaw na ang aking gusto? Mahal ko. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, dahil kinikilig ako sa'yo. Paano kung sumamong puso ko ngayon hanggang dulo? Di ako alis dito lang sa tabi mo, mula pagtulog mo hanggang sa pagising mo. Huwag mag-alala, sayo lang ako. Ikaw ang gustong magkatabi mula umaga hanggang gabi. Hindi naalis, sayo hanggang huli. Itatak mo pa sa bato lahat ng pangako ko sa'yo.
Sumaan mo ang puso ko ngayon hanggang tulog. Di ako aalis, dito lang sa tabi mo. Mula pagtulog mo hanggang sa pagising mo. Huwag mag-alala, sa'yo lang ako. Lamig, oh! Desa! Rodessa! Sobrang lamig. Yung kinakain ko, parang lalong lumamig. Diba? Mga kapatid, nagbabalik sa Good Morning Kapatid, si Kisame herself, Rodessa. Good morning. Si Kisame herself. Feeling ka! Feeling? Yes. Oo, kasi Kisame, wait, speaking of Kisame, ilang streams na to? Pakishare nga sa ating mga kapatid. 82 million po. 82 million streams. Rodessa, pautang, please. Pautang. Kung piso lang po Kung talaga. piso yung bawat stream na yun, ano? Pero hindi piso yun, pero puso. 82 million ang puso. At 1 million streams dun sa akin po nang galing. Grabe. Habang nasa CR. On repeat daw. Bakit na ba kailangan sabihin mo pa habang nasa CR ka, Mau? Kasi alam ni Rodessa yun. Nakwento na niya, nakwento na. Alam ni Rodessa yun. Alam mo, nung huling nag-guest siya, pinuntahan ko talaga. Alam mo, yung ito pangarap talaga ni Maui, bigay na natin sa kanya. Dalawang linya lang nung dalawang linya yung Kisame. Tapos sasabay si Maui. Sasabay si Maui. Yan na. Doon lang sa ano. Magka-second voice na si Maui. Hindi ko alam yung second voice. Wala na sabi ni Maui, Jess, Mami, sige, sabihin mo naman. Sabi mo naman, Mama. Sabihin mo naman sa Jess mo. Pinag-usapan mo talaga ito kanina. Ikaw na lang kumanta. Ayan! Ikaw kakanta. Sabi mo, hindi. Sasabayan lang din. Right natin si Maui. Go, Maui. Nakatitig sa kisame, kakaisip kung paano sasabihin sa'yo na gustong kita. Sorry po, kinikinig ako na I'm really a fan. Pero Rodessa, grabe yung success ng song mong Kisame, ha? Anong pakiramdam nun for you? 82 million streams, nanalo pa ng awards. Yes. Hindi pa rin ako makapaniwala po hanggang ngayon. Talaga? Yes, kasi sinulat ko lang siya para may ma-release ako. Tapos, aabot pa siya 82 million. At saka, may sayong-sayo. Yes, Kaya din ako dyan. Sayong-sayo. Bakit sayong-sayo? Kasi yung isa, Kisame, parang wishing na masabi ko. Kasi ito, napaiyo na. Dineclare na eh. Ayun. Ay, napaiyo na talaga! Uy, nandiyan si Mami, huwag kayo maingay. Ang Mami ni Rodessa. Malay mo naman yung bahay yung napakanya. Oo naman. Hindi na lang Kisame, bahay na. At alam mo, ang isa pang napasa kanya, yung concert sa Araneta. Araneta! Kailan na nga ito? Ayan, so may concert po kami. Kasama ko sila Arthur Neri, Adi, si MRLD, si Janine Tanyoso, si Rob Daniel, tapos special guest namin Alamat. And si Rodessa po pala. February 13. Grabe yung bilera ka nila. I love you so much yan, diba? Kasi Valentine's Harana concert siya. Ay, may concert. So, libre naman kayo ng ticket. Jess, baka naman gusto mo ako i-date dyan. Manood na kayo. Oo, manonood ka. At saka alam ko kasi napanood mo na yung idol mo eh. Yung Twice, di ba? At alam mo, alam ng mga kapatid natin na yung mga kantang sinulat mo ay really para sa member ng Twice, di ba? Yes. So how does it feel na nakita mo na sila in person? Yung inspirasyon mo behind their songs? Totoong tao pala sila. Alam mo ba, Kasi pag nakikita mo sa phone, parang ang ganda nila sobra na tapos totoong tao pala sila. Sana all. Sana all. Sana all totoong tao, tama ka. May umagay sa mga kapatid natin. Iba yan, ha? Iba yan. Imbitahan mo sila sa lahat ng mga ganap mo. Yun lang ba muna for now?
Yes. And social media accounts. Ayan, so you can follow me and pwede nyo pakinggan yung mga songs ko. RHOD, SSA, Redasa. Tapos syempre, nood na rin kayo sa ILYSM kasi I love you so much. Maraming salamat sa pagbisita, Rodessa. Ayan. Rodessa. Ngayon naman, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations po, Lay Aniceto Castro. Hintayin lamang po ang mensahe ng ating staff para ma-claim ang inyong role. And that is it para sa ating Bouncing Fun Friday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Oh, sa Lunes pala! Lunes! Kita-kits po tayo sa Monday. Friday sa inyong lahat. Gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Sumamong puso ko ngayon ang nandulog. Di ako alis, dito lang sa tabi mo. Wala pagtulog mo hanggang sa pagising mo. Huwag mag-alala, sayo lang ako. Hindi. Ako sa'yo. Paano kung sinabi kong ikaw na ang aking gusto? Mahal ko. Huwag mo kong tinalang ganyan. Dahil hinihiling ako sa'yo. Paano kung sumama ang puso ko ngayon ang dulo? Di ako alis, dito lang sa tabi mo. Mula pagtulog mo hanggang sa pagising mo.